Regunan. Pagbabawal sa mga kabataan edad 16 pababa na ma-access ang social media, isinusulong na sa Kamara. Detalye sa report ni RH12, Miss Milky Regunan. Miss Milky. Manang Milky, good morning. Good morning, Ronel at Jackie. Kapag mais sa batas, bawal nang gumamit ng anumang social media platform sa mga kabataan edad 16 pababa. Nakapalob ito sa House Bill 8262 o Social Media Protection for Minors Act ni Representative Eddie Villanueva ng Sibak Party List. Ayon kay Villanueva, global concern ng epekto ng social media sa mental health, developmental well-being at kaligtasan ng mga kabataan. Sabi ni Villanueva, ang mga bansang Australia, Spain at France ay nagpapauna ng mga landmark restrictions sa paggamit ng SOCMED ng mga minor. Susunod na rin ang Indonesia sa pagpapatupad ng kahalintulad ng mga pagbabawal. Sa ilalim ng bill, aktibo ang magiging papel ng mga social media platforms sa pagtukoy at pagtanggal sa mga account na posibleng sa menor de edad at magsumite ng periodic transparency reports kung sumusunod sa batas. Kailangan din ng suporta at tulong ng mga magulang at eskwelahan. Higit sa lahat ang mga SOCMED platforms para epektibong maipatupad ang layunin ng bill. Gate ni Villanueva, dapat nang bilisan ang pagpapatibay ng bill dahil sa panganib ng tinatawag na algorithm-driven addiction, exposure sa mga violent o sexual contents at mga online exploitation. Ako si Milky Regunan nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang Milky, ano nang update doon sa kahilingan na isailalim sa custody ng Kamara si Ramil Madriaga? Yung nagpapakilalang testigo laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings. Yung request na yan ay nakapaloob dun sa sulat ng Akbayan Party List sa panguna ni Representative Shell Jokno at pinadala sa opisina ni Congresswoman Jervie Luistro, ang chair ng House Justice Committee. Ang alam namin, the following week, next week pala, ay magpapatawag uli ng hearing ang House Justice Committee. At malamang talakayin yung custody. Kasi ngayon, Ronald at Jackie, ang custody ni Ramil Madriaga ay nasa ilalim ng BJMP at ng Korte. Merong kaso yata ito at ang sinasabi nga ng mga nasa prosecution panel, mahalaga magiging papel ni Madriaga dahil meron itong mga testimonya na magdidiin daw kay Vice President Sara Duterte sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Matapos na ideklara ng House Justice Committee na substantial in ano yung term na yun, Milky? Sufficient, informed, and substantial. Ayan. Ano ang magiging susunod na kalendaryo or activity after that, Manang Milky? Ang magiging susunod na gagawin ng House Justice Committee, maghihiring uli sila para alamin kung sufficient in form and substance yung dalawang impeachment complaints para maisulong doon sa Senado. Ito ay bibigay sila ng committee report sa plenaryo at pagtitibayin ito ng plenary kapag nakakuha ng 1/3 vote, pupunta na ito sa Senate para magsilbi namang Senate Impeachment Court ang mataas na kapulungan. Ay, hindi ba't binigyan ng ilang araw na palugit si pangalawang Pangulo Duterte para sumagot? Oo nga pala, 10 days yung ibinigay sa kanyang palugit. Oo, at kung yung nagkakamali, mga last week, pinadala sa kanyang opisina sa Mandaluyong City yung napakaraming papeles, indikasyon na dapat humarap siya. Pero sabi nga ni Congresswoman Jervie Luistro, hindi naman daw siya kumbaga ay pipilitin kung ayaw niyang humarap sa impeachment proceedings ng Kamara. Kung sa bagay, pwede namang humarap yung kanyang mga abogado. Yung kanyang mga abogado na sinabi na yata kung sino-sino ang mga ito. Pero ang sabi nga ay baka naman daw kung gusto niya marinig ang kanyang panig kasi matagal na rin na hinihintay ang kanyang side doon sa mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Ang sabi ng mga nasa House Committee on Justice, yung forum na ito sa pagdinig ng komite ang magandang forum para magpaliwanag ang Vice President. So mahaba-habang proseso pa matapos na ideklarang sufficient in substance yung impeachment complaint, Manang Milky. Oo, mahaba pang proseso. Maghihiring huli ang Justice Committee at isusumite yung kanilang committee report sa plenaryo. Pwede pa nga mabaligtad yung resulta ng sufficiency, inform, and substance
base sa magiging botohan ng 1/3 vote ng mga mambabatas. Pero kung papasa ito, diretso na sa Senado na siyang magsisilbi naman na impeachment court. In the meantime, balik muna tayo sa tunay na problema ng balsa, Manang Milky. Hindi ba? Oo. Presyo ng produktong petrolyo. Dito muna tayo sa produktong petrolyo. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Magandang umaga, Ronel at Jackie. Ako si New Karigunan Nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.